Jianhua, 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 Gumising ka! Jianhua. Gumising ka! Okay lang ako. Tatapusin ko ang trabaho. Mas gusto mo ang pera kaysa buhay mo, ha? Bilisan mo, dalhin natin siya sa ospital. Bilisan nyo. Bilis, bilis, bilis! Dalhin sa ospital. Ano ba tong nangyayari? Si Tatay Lee napakahirap magtrabaho. Wala kang alam. Ang anak ni Tatay Lee ay papasok sa kolehiyo. Kung titigil siya ngayon, mawawala ang kinabukasan ng anak niya. Nanay, papasok na po ako sa kolehiyo bukas. Baka hindi ko na po kayang alagaan si tatay. Gago. Sabihin mo sa nanay mo ang mga masasayang bagay. Kunin mo yan. Buksan mo at tingnan. Tatay, Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Mag-aral ka ng mabuti. ang binti niyo? Okay lang. Okay lang si tatay. Nanay. Ngayon, hayaan nating si nanay ang maging saksi. Pagbalik ng inyong anak na natuto na at naging matagumpay sa buhay, ipapakita ko sa lahat ng taga-baryo. Babalik ako para magkaroon ng masarap na buhay ang pamilya natin. Magaling na anak. Hinihintay kita. Chanmei. Maayos ang lahat sa bahay. Napakamasunurin ng anak natin. Magpahinga ka ng payapa sa kabilang buhay. Magaling na anak. Hindi nga ako nagkamali sa'yo. Mr. Lee. Si Mr. Lee? Si Mr. Lee ay dumating. Mr. Lee, paano po ninyo nakuha ang proyekto ng Happy City? Ang tagumpay na narating ko ngayon ay dahil sa isang tao. Ang taong iyon ay ang aking asawa, si Long Quer. Alam niyo naman, mula pagkabata, ako ay isang ulila na walang magulang. Jianhua, uuwi ba ang anak mo ngayong bagong taon? Busy ang anak ko. Hindi siya makakauwi ngayong bagong taon. Mabuti na abala. Mabuti na abala. Narinig niyo na ba? Ang anak ni Lumpo naging isang live-in son-in-law. 10 taon nang hindi umuuwi. 5 taon na ang apo, pero hindi man lang pinakita sa Lumpo. Nagpakahirap siyang magpalaki ng isang ingrato. Oo, nakakalungkot talaga. Nakakalungkot nga. Kaya pala totoo ang lahat ng sinasabi nila. Tatay, bakit po kayo nandito? Sabi ng tiyo, huwag mo puntahan kita rito. Patawarin mo ako, tatay. Ipinahiya kita. Tatay? Ngayon po ang opening ceremony ng Happy City Project. Napakahalaga nito sa akin. Pakiusap po, huwag kayong magsalita ng kung ano-ano. Kung hindi po ay magkakaproblema ako. Problema? Anong klaseng problema? Para sabihin mong wala kang tatay at nanay? Tatay, hindi ko pa po maipapaliwanag sa inyo ngayon. Sabihin niyo po sa akin, bakit po ba talaga kayo nandito? Sabi mo buntis na, si Quer. Ang manok na inalagaan ko ng 3 taon, hindi ko iniluto para kainin. Dinala ko ito para igisa at gawing sabaw para sa manugang ko para pampalakas ng katawan.
Gusto kong makita ang apo ko. Imposible. Gusto kong makita ang apo ko. Imposible. Tay, talagang hindi mangyayari yan. Anong ginagawa mo? Ikaw, anong ginagawa mo? Tay, bumalik na kayo sa pinanggalingan ninyo. Naiintindihan niyo ba? Anong mali sa ginawa ng tatay mo? Ganyan mo ba tratuhin ang tatay mo? Tay, Huwag mo akong hawakan. Tay, wala kayong ginawang mali. Talagang wala. Hindi lang kayo pwedeng narito. Umalis na kayo. Huwag mo akong hawakan. Alam mo ba ang sinasabi ng mga taga-Nayon sa loob ng maraming taon tungkol sa tatay mo? Sabi nila, nagpalaki ako ng isang anak na walang galang. 10 taon na. Hindi umuwi. 5 taong gulang na ang apo niya. Hindi pa niya nakikita. Mahal, Juer, bakit ka pa nakikipag-usap sa lalaking walang pinag-aralan na iyan? Si Presidente Fang ng Juan Group ay paparating na. Bilisan mo at salubungin siya. walang problema. Kung gusto ng matandang iyan na magpalimos, sa ibang lugar siya pumunta. Ang taong darating ngayon, hindi mo pwedeng kalabanin kailanman. Ikaw ba si Shuer? Ako? Siya? Oo. Siya ang asawa ko, si Long Shuer. Mahal, ito ang tiyuhin ko. Tiyuhin. Isang lumang kapitbahay mula sa Nayon. Sinabi mong hanapan ng trabaho ang kamag-anak at magdadala pa ng isang inahing manok. Hindi mo alam na ayoko sa mga kamag-anak na mahirap na nakikisama. Ngunit ngayon ay gusto ko lang uminom ng sabaw ng manok. Tanungin mo siya kung marunong siyang magluto. Ito ay maaaring medyo mahirap. Ang tiyuhin ko ay ngayong gabi, sasakay ng tren at uuwi na. Gusto kong uminom ng sabaw ng manok. Tatanungin o hindi. Marunong akong magluto. Marunong magluto. Marunong akong magluto ng sabaw ng manok. Sige. Papaglutuin mo siya sa akin ngayong gabi ng sabaw ng manok. Ibabayad ko sa kanya ay 2,500. Sige. Tatay, huwag kang magsasalita ng kung ano-ano mamaya. Mamaya, manatili ka lang dito at huwag kang gagalaw. Sa wakas, makikita na rin ang apo. Tatay. Anak, kumain ka. Hawakan mo. Masarap ba? Nasaan ang iyong mga magulang? Wala akong mga magulang. Tara, umuwi ka sa akin. Simula ngayon, ako na lang ang iyong tatay. Okay ba? Mabait. Kiyaw-kiyaw? Tatay. Kiyaw-kiyaw, ikaw nga. Ako nga po. Ako si Kiyaw Kiyaw. Tatay. Ako yung mahilig sa kamote noon. Yung iyakin. Napakasarap. Noong inampun ako, nawalan na ako ng koneksyon sa inyo. Pero nang lumaki ako, gusto kong bumalik para hanapin kayo. Bigla kong napagtanto. Bakit ang laki ng Huacheng?
Marami akong nayon na hinanap. Pero hindi ko talaga mahanap ang dating bahay. Tatay, Naghirap ka. Anak. Anak. Huwag kang umiyak. tatay. Mula ngayon, gagawin ko ang lahat para sa inyo. Suklian ang inyong kabutihan. Tara, susunduin ko na po kayo sa bahay. President, ang proyekto kasama ang Long Corporation, Ipagpaliban. Lahat ng susunod na proyekto, ipagpaliban lahat. Tara. Tara. Tatay, ang binti ninyo. Okay lang. Okay lang. Sumakay muna sa kotse. Chow chow. Chow chow. Huwag mong ilagay ang manok sa sasakyan. Dad, Madudumihan. huwag ninyong sabihing madudumihan. Kahit sa loob ng kotseng ito, pwede na kayong magpatakbo ng farm ng manok. Ikaw talaga, paano ka magpapatakbo ng farm ng manok sa kotse? Dad, itong kotse at pera, material na bagay lang yan. Kung nawala ang pera, pwede ulit kumita. Pero iisa lang po ang tatay ko, ikaw lang. Ay. Anak. Tara na. Ang ganda nito. Maligayang pagdating po, sir. Wag. Hindi naman ako Ginoo. Pa, Asawa ko po ito, si Yuan Xiao, kararating lang mula sa giyera. Siya po ang gobernador ngayon ng Huacheng. Gobernador? opo. Wag. Marumi ang kamay ko. Kakahawak ko lang ng maruming bagay. Pa, ano po ba ang sinasabi ninyo? Paano ko naman kayo pandidirian? Ang papa ni Kiao Kiao ay papa ko rin. Pangako, aalagaan po namin kayo ng mabuti. Mabuti. Halika pa, dito po. Tara. Pa, may kailangan pa pong tapusin si Yuan Xiao, kaya po aalis na muna siya. Mamayang gabi, tayong pamilya, sabay-sabay tayong kakain ng hapunan. Sige. Pa, gusto niyo po ba? Mamaya isasama ko kayo sa labas para mamasyal. Bibilhan ko kayo ng ilang damit. Hindi na kailangan. Dala-dala ko na ang mga damit ko, di ba? Tingnan mo. Mayroon pa rito. Ito eh. May dala akong pagkain. Baka hindi mo masarapan. Kiyaw. Kung kinakain niyo po, paano naman po na hindi ko kakainin? Pa, itong card ay walang limitasyon. Kung ano man po ang gusto ninyong bilhin nyo. Huwag po kayong manghinayang sa pera. Inalagaan niyo po ako noong bata pa ako. Ngayon po, aalagaan ko kayo sa pagtanda ninyo. Mula ngayon po, manatili na po kayong komportable dito. Anak. Masaya na ako na nakikita kong nagtagumpay ka. Kontento na ako. Dito lang ba talaga tayo titira? Tatay talaga. Tatay, ito na ang desisyon. Ako, aakyat muna ako. Bibili tayo ng damit agad pagkatapos. Hoy, Saan ka ba pumunta? Bumalik ka agad. Naghihintay si Nene para sa sabaw ng manok na niluto mo. Lilang. Pero ako, Sige na, sa lugar na nagkita tayo kanina, hinihintay kita. ako, Tatay,
Mahal, may nangyari kay tatay. Sabi mo, baka pumunta si tatay sa kanyang tunay na anak. Sige, aayusin ko kagad. Sa loob ng kalahating oras, kailangan ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa tunay na anak ng biyenan ko. Opo. Ilabas ang kautusan ng gobernador. Ulat, Binibining Fang. Ang Huaen Group ay buong buo ng nagpakilos ng lakas. Makatitiyak kami na mahahanap namin ang iyong ama. Gumamit na kami ni Yuan Xiao ng lahat ng aming kakayahan. Anumang resulta ay agad naming malalaman. Tatay, sana ay wala kang masamang mangyari. Siya ulang. Tatay, saan po kayo nagpunta? Kinansela ni Binibining Fang ang proyekto ngayon. Uuwi na siya kaagad? Umuwi na kayo at magluto. Anak, ang totoo, si Binibining Fang. Sige na. Sumakay na kayo sa kotse. Ang manok na ito? Ang dumi ng manok na ito, paano kung madumihan ang kotse? Patawad. Kalimutan mo na. Nga pala, tatay. Sinabi ko kina Kierna, patay na ang mga magulang ko, na isa akong ulila. Simula ngayon, kayo ang magiging tiyuhin ko, at ako naman ang pamangkin nyo. Huwag kayong magpapahalatang nagsisinungaling. Anak, ano ba ang nagawa kong mali? Ganoon na lang ba ang pagkamuhi mo sa akin? Tatay, ganyan talaga sa malaking syudad. Dapat lang na kunwari ay mayaman ka. Sa tingin mo ba, bakit ako nagsisikap araw-araw at nakipagsiksikan sa malaking syudad? Hindi ba para umangat sa buhay? Gusto mo ba talagang sumama ako sa iyo araw-araw at bantayan ang ilang lupain at maging isang talunan habang buhay kasama ka? Xiaoqi, Papa! namiss mo ba si Papa? Oo, namiss ko. Papa, sino po siya? Ito ang pangalawang tiyuhin ni Papa. Long Chibigud, sabihin mong lolo. Magandang araw po, Lolo. Xiaoqi, ang bait. Xiaoqi, naghanda si Lolo ng regalo para sa iyo. Isusuot ko kay Xiaoqi. Ang ganda. Gusto mo ba? Si Sotsi ay gusto si Lolo. Xiaoqi, napakabait mo. Saan nanggaling ang probinsyanong ito? Naglakas loob ka ring hawakan? Ang Longchi kong baby. Ano, gusto mong magpanggap na biktima? Papatayin kita sa pagsipa. Mama, siya ang pangalawang tiyuhin ko galing probinsya. Dumarating para magluto ng sabaw ng manok para kay Chair. Ano ang kinaiinisan ninyo sa mga taga-probinsya? Ano ang sinasabi mo? Ulitin mo. Sino ang nagpaalam sa iyong hawakan si Xiaoqi? Hindi mo ba alam kung gaano kadumi ang katawan mo? Hindi mo ba alam kung gaano kakarumi? Lola, dadalhin ka para maligo, di ba? Tara na. Longchi, hindi mo kailangang tulungan ako. Kaya kong tumayo mag-isa. Tatay, bagong dating lang kayo sa bahay natin, hindi mo pa naiintindihan ang sitwasyon. Ang nangyari ngayon ay isang pagkakamali lang. Pagkakamali? Ang apo ng pamilya ko ay nagngangalang Long? Ito ay isang pagkakamali. Sige. Kahit anong apelyido niya, siya ay ang tunay kong apo, tatanggapin ko. Pero ito, kinausap mo ba ako tungkol dito? Tama na, ipagluluto ko ang apo ko. Ki, narito na ang sabaw ng manok. Amuyin mo. Mabango ba ang sabaw ng manok? Napakabango ng sabaw na ito. Mabango nga. Halika, kukuha si Lolo para kay Longki. Napakasarap ng sabaw ni Lolo. Araw-araw ko tong iinumin simula ngayon. Talaga ba? Gusto mo? Kung ganon, araw-araw na lang akong magluluto, di ba? Kier, tikman mo ang sabaw ng matandang inahin na ito, malasa ba? Nag-alaga ako ng matandang inahin
Sa loob ng 3 taon, hindi ko natiis katayin. Lumayo ka? Wala kang pwesto dito. Wala kang pwesto rito. Oh, baby Arbao, mahal ko. Dito ka umupo? Kumain ka kasama ang kuya Dabaw mo, mahal ko? Lilang, bakit walang modo ang pangalawang tiyuhin mo? Kailan pa nakaupo sa hapagkainan ng mga alipin? Tiyuhin, sa kusina ka na lang kumain. Sige, aalis ako. Dabaw, kain na tayo. Tiyuhin, Sa bahay nyo, pati aso, may pwesto sa hapagkainan pero ang tatay mo, wala. tiyuhin, hindi ba gusto mo lang makita ang panganay na apo mo? Tiisin mo lang, matatapos din yan. Kung hindi, mahihirapan ako sa pagitan ninyo. Huwag mo akong tawaging tiyuhin sa buong buhay ko. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong galit. Li Jianhua, kung kaya mong manatili, manatili ka. Kung hindi, umalis ka. Sige, aalis ako. Hindi mo na ba gustong makita ang dalawa mong apo? Nanay, Bakit? Ano ang nangyari? Aking anak? dadalo ako sa project launch. Nawawala ang jade na ibinigay sa akin ni tatay. Yung 10,000 jade bracelet na iniwan ng tatay mo. Kung maisusuot ko ang bracelet na ito, baka si President Fang ay titingin sa akin ng 2 beses. Ano ang gagawin ko ngayon? Siguradong ninakaw yan ng pilay na taga-probinsya. Oo, siya nga. Binibigyan namin siya ng pagkain at tirahan. Kung hindi siya magpapasalamat sa amin, okay lang. Pero gumawa siya ng ganitong pagtataksil na gawain. Tara, puntahan natin siya at singilin. Chunmei, nakita ko ang ating apo. Ang lahat ng perang ito, ibibigay ko sa ating apo. Para kay Xiaoqi, para sa kanya, upang makabili ng pagkain, damit, at gamit. Tatay, mula ngayon, gagawin ko ang lahat para sa iyo upang suklian ang iyong kabutihan. Ganito talaga sa malaking lungsod. Kailangan mong sumama sa mayaman at iwanan ang mahirap. Akala mo ba nagpapakahirap ako araw-araw at nakikipagsiksikan sa malaking lungsod? Hindi ba para lang magtagumpay? Chunmei, huwag ka nang mag-alala. Mabuti ang ating mga anak. Lahat sila'y matagumpay. Ikaw, maghintay ka lang ng payapa. Hintayin mo ako doon. Pupuntahan kita, okay? Sabi mo, maganda talaga sa syudad. Pero hindi ako sanay manirahan dito. Ang tahimik. Mahal, sana'y hindi mo ako masamain. Hindi ko nasasamahan ang iyong apo. Sabi mo ang ating lumang bahay, kahit luma, ngunit doon ako panatag. Bahay natin iyon, di ba? Probinsyano? Saan ka pupunta? Li Jianhua, ilabas mo ang mga bagay. Kung hindi ay ipapatawag ko ang pulis. Ilabas. Ilabas ano? Hindi nakakapagtaka na ang kahirapan ay nagtutulak sa krimen at ang kayamanan ay nagpapalago ng kabutihan. Li Jianhua, kinain na ba ng aso ang iyong konsensya? Kier, paano naman ako nawalan ng konsensya? Linawin mo ang iyong sinasabi. Pinakain kita at pinatuloy ng buong puso, hindi ka man lang nagpasalamat, pero naglakas loob kang nakawin ang jade bracelet na iniwan ng tatay ko para sa akin. Tatakbo ka pa? Tingnan natin kung saan ka tatakbo ngayon. Ikaw, mga sinungaling. Ikaw, kayong mga walang hiya. Anong nangyayari? Tingnan mo itong mahirap mong kamag-anak, gumawa ng kaguluhan. Ninanakaw niya ang bigay ng tatay ni Sir, na jade bracelet na nagkakahalaga ng 100,000. Imposible yan, ako.
Hindi ganoong klaseng tao ang tiyo ko. Nahanap mo na ba? Oo, naipadala ko na ang address sa'yo. Teka, kakadiskubre lang namin. Ang pamilyang kinaroroonan ng ating tatay, hindi lang siya ang tunay na anak, kundi siya rin ang partner mo sa proyektong Happy City, ang Long Corporation. Kaya pala. Kung gayon, pupuntahan ko na si Itay ngayon. Teka mahal, ang tungkol sa salo-salo, tulungan mo akong maghanda. Salo-salo? Ang tinutukoy mo ba ay ang cooperative banquet kasama ang Long Corporation? Siyempre hindi. Ngayon ko lang din naalala. Bukas na ang kaarawan ni tatay. Si tatay ay naghirap sa buong buhay niya. Gusto kong magdaos ng birthday banquet para sa kanya, para mapasaya siya. Sige, gagawin ko ang lahat para may handa ito. Kung gayon, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Tara na. Sige. Tara. May misunderstanding yata dito? Misunderstanding? Dati-rati, wala namang nawawalang gamit sa bahay? Bakit nang dumating ang lumpo na yan, nawala na naman ang bracelet? Huwag mo na siyang kausapin, hanapin. Hayaan mong hanapin niya. Hayaan mong halughugin niya. Ito, imposible yan. Tiyak na itinago mo yan sa ibang lugar. Tama. Ako ay taga-probinsya. Ngunit hindi ibig sabihin yan ay mangungupit ako, mang-aagaw, o gagawa ng mga bagay na labag sa konsensya. Lilang, itong pulseras. Kung hindi mo siya papayagang ilabas yan ngayon, magdidiborsya tayo. Zipper. Ano pa ang hinihintay mo? Bilisan mo. Tito, kung kinuha mo, ibalik mo kay Zipper. Kung hindi, ang bagay na ito hindi matatapos. Siyaw lang. Kung hindi ka naniniwala, maaari kang maghalughog. Tito, nagmamakaawa ako sa'yo. Kung ninakaw mo, ilabas mo na. Kayang patawarin ka ng pamilya. Hindi ko ginawa yan. Bakit ako aamin? Ang tigas talaga ng ulo mo. Huwag mo nang kausapin yan. Tito, ngayon na ang huling beses na tatawagin kitang tiyo. Kung nakuha mo, bilisan mo, ilabas mo, hindi pa huli ang lahat. Huwag mong hintaying maging magkaaway tayo habang buhay at mawalan tayo ng ugnayan bilang magkakamag-anak. Hindi mo rin naman gusto na maging ganito ang sitwasyon, di ba? Halughugin mo. Sige, gawin mo. Bakit kayo nakatunganga? Li Jianhua, sasabihin mo ba kung saan mo itinago ang pulseras? Inay, ikaw ang saksi. Pagbalik ng iyong anak pagkatapos mag-aral at maging matagumpay, tiyak na babalik ako upang magkaroon ng magandang buhay ang ating pamilya. Hubarin ang damit. Baka itong pulseras, nakatago sa damit ng pilay na ito, sa loob. Lilang, bingi ka ba? Pinapahubad ng nanay ko ang damit niya, hubarin mo. Lilang, hindi sila naniniwala sa akin. Pati ikaw, hindi ka rin naniniwala sa akin? Li Jianhua, huwag mo akong sisihin. Ikaw mismo ang ayaw makinig sa pakiusap. Gaano pa katagal bago tayo makarating? Boss Fang, 1 minuto na lang po. Bilisan pa. Opo. Nakahanda na ang lahat. Gusto kong makita ang tatay ko agad. Li Jianhua, huwag mo akong sisihin. Ikaw ang ayaw tumanggap ng grasya. Huwag mo siyang bigyan ng awa. Hubarin siya. Tama. Tingnan natin ngayon. Gaano ka pa katagal magiging matigas ang ulo? Long Yuer, tingnan ninyong mabuti. Mayroon ba akong suot na pulseras na hinahanap ninyo? Mawala nga sa kanya. Wala sa kanya. Ibig bang sabihin ay hindi niya maitatago sa ibang lugar? Tama, ito ang patunay na pumunta ka sa bahay namin para sa masamang intensyon. Ma, Yuer, nawala na ang pulseras. Bibili na lang tayo ng bago. Malapit na tayong maging mayaman. Lilang, bakit ka ba laging kinakampihan ang dayuhan na ito? Tama? Ano ba ang relasyon mo sa kanya? Ano naman ang magiging relasyon ko sa kanya? Isang kapitbahay lang, pero patuloy mo siyang ipinagtatanggol. Lilang, ano pa ba ang tinatago mo sa akin? Tama na. Huwag ninyo na siyang pahirapan. Aalis na ako.
Teka, Lilang, hindi ba sabi mo wala kayong relasyon? Kung gayon, sa mukha niya, sapakin mo siya ng malakas. Sige, sapakin mo. Sapakin mo? Ano pa ba ang hinihintay mo? Hindi ko inakala na ang biolohikal na anak ni Papa ay nakatira sa ganito lamang na lugar. Sa kabila nito, handa pa rin siyang tanggapin ang iyong ama pabalik sa bahay. Nagpapakita ito ng malaking paggalang. Hindi natin dapat hayaang malamig ang loob ng isang anak na magalang. Dagdagan ang puhunan sa Happy City ng 100 milyong piso. Ang pagiging masunurin sa magulang ang pinakamahalaga. Sa pakikipagtulungan sa ganoong uri ng tao, ako rin ay magiging panatag. Pupunta ako ngayon para sunduin ang aking ama pauwi. Opo. Ang bagal kumilos, walang silbi. Tio? Umalis na po kayo. At huwag na kayong bumalik sa bahay namin. Sige. Aalis ako. Teka, hindi pa tapos ito. Tumawag ng pulis. Hulihin siya. Tio, ikaw. Lilang. 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 Ano ang ginagawa mo? Ano ba ang ginagawa mo? Lilang, anong ginagawa mo? Ma, Quer, kalmahin niyo muna ang inyong sarili, makinig kayo sa akin. Nasa kritikal na yugto ngayon ang proyekto ng Happy City. Kung darating ang mga pulis at malalaman ito ng media, Eddie, Ano ang inaalala mo? ang inaalala ko ay si Ginang Fang. Ang mataas na ginang Fang. Babaan kaya niya ang kanyang sarili para makialam sa usapin ng pamilya ko? Sino si Ginang Fang? Hindi siya kailanman lumalabas at wala siyang anumang negatibong issue sa publiko. Ito ay nangangahulugan na napakahalaga kay Ginang Fang ang kanyang imahe at ng kanyang mga kasosyo. Anumang bagay, kung lumabas sa bibig ng media, ay magiging ganap na iba. Boss Fang. Fangzong, we absolutely cannot offend. So this time, we'll let that cripple go. Once the project is settled, we'll settle old and new scores. Yes. We absolutely cannot let an outsider ruin our entire plan. I'll clear out this trash first. Take it away quickly. Hintayin ninyo ako rito. Opo. Ama. Ama. Patawad po kanina. Naiintindihan ko. Ama. Hawakan mo ito. Hindi mo rin ito itatago? Hindi ko na po kayang itago. Sumakay na ako sa landas na ito. Wala nang balikan. Papatunayan ko po sa inyo. Papatunayan ko sa lahat. Tiyak na magtatagumpay ako. Tiyak. Tatay, sa kalagitnaan ng gabi, bakit mag-isa kayong umiinom dito? Halika, umuwi na tayo, sasabayan ko kayong uminom. Kiyaw-kiyaw. Sana, hindi na lang kita abalahin, umuwi ka na lang sa bahay mo. Sige, kung ganon, sasama ako sa inyo pa uwi. Tara na. Tatay, nakalimutan niyo ba na bukas ang kaarawan niyo? Ilang taon na ang lumipas. Kahit isang beses hindi ko kayo nasamahan sa kaarawan niyo. Kahit ano pa ang mangyari ngayon, kailangan niyong pumayag sa akin na sumama pa uwi. Ay, sige na, di ba? Alam ni tatay, si Kiyaw-kiyaw ang pinakamabait. Tara na. Tara. Umiinom lang kayo? Hindi man lang kayo bumili ng makakain.
Tatay, kumusta ang inyong alcohol tolerance? Hindi maganda. Kung gayon, naman ako sa inyo. Tatay, ano sa tingin niyo ang kwartong ito? Mabuti. Kung gayon, magpahinga muna kayo ng kaunti. Kami na lang ang magluluto ng hapunan para sa inyo. Ay kiyaw-kiyaw, baka gusto mong si tatay na lang ang magluto. Matagal ka na ring hindi nakakain ng lutong, tatay. Tatay, talagang gustong-gusto ko ang luto ninyo. Pero ngayong gabi, hayaan niyo akong ipakita ang aking galing. Paano? Sige. Kung ganon. Alamin mo ng mabuti. Papa, nakauwi ka na. Ay, Xiaoqi. Anak, paano napunta yung pulsera sa kamay mo? Nahanap ko po sa lalagyan ng pagkain ni Erbao. Nagkamali tayo kay Tio Ershu. Yang pilay na probinsyano? Mukhang dukha. Kung hindi ngayon magnanakaw pa rin bukas. Ito ang tinatawag na pag-iingat bago mangyari. Erbao, tama ba? Mama, gutom na po si Longki. Ay, kumakalam na pala ang tiyan ng Longchi namin. Sige, Lola ang magluluto para sa'yo, okay ba? Ayaw ko po ng luto ni Lola. Luto lang po ni Lolo ang gusto ko. Ang batang yan. Longchi, anong gusto mong kainin? Ipagluluto ka ni Lola, okay ba? Ayaw po. Luto lang po ni Lolo ang gusto ko. Lilang, dahil nahanap na ang pulseras, papabalikin mo siya. Kadarating lang pinapaalis? Tapos papabalikin, hindi yata maganda yun. Lilang, wala na bang bisa ang mga sinasabi ko ngayon? Anong masama kung papabalikin siya? Ang pakainin ng apo ko? Karangalan na yun para sa kanya, dapat nga masaya pa siya. Kung sinabi kong tawagin mo. Nasa atin ang tao para hindi na siya kung ano-ano ang sabihin sa labas. Tama? Sige. Kain na. Pa, tikman mo na. Masarap ba? Masarap, di ba? Tikman ko nga rin. Bakit ka nakangiti? Kasalanan mo yan dahil kanina lang kung ano-ano ka pa roon. Pa, ang hapunan nato, pansamantala muna. Bukas, ang handaan bukas sa kaarawan ang tunay na highlight. Kiyaw-kiyaw? Hindi ko inakala na sa dami ng taon, naalala mo pa rin ang kaarawan ni Papa. Hindi lang naalala ni Kiao Kiao. Naghanda pa nga siya ng malaking cake para sa'yo. Ikaw? Halika, Kiyaw-kiyaw. Maligayang kaarawan. Hipan mo ang kandila. Bakit humihipan ang kandila sa kaarawan? Dahil kapag hinihipan mo ang kandila, pwede kang mag-wish. Hipan ko na? Ang galing ni Kiyaw-kiyaw. Ano ang wish mo? Ang wish ko paglaki ko, bibili ako para kay Papa ng napakaraming cake para maraming wish si Papa. Talaga? Ang bait. Kain na. Pa, ngayon, ang wish ko, malapit nang matupad. Sa susunod, gagawin ko ang lahat para matupad ang mga pangarap mo. Pa, tutulungan ko rin kayo para matupad ito. Pa, halika, tikman mo tong pork ribs. Ako ang nagluto nito, kaya kumain ka lang. Gusto mo bang maghimagsik? Iyon na tong plato. Tikman mo to. Ama, tara na tayo. Kayo na po ang magpahinga.
Hello? Lolo, kailan po kayo uuwi? Miss na po kayo ni Longchi. Ay, Longchi. Sige na, maglaro ka na. Hello, tatay. Nalinawan na ang lahat. Umuwi na po kayo. Miss na po kayo ni Longchi. Sabi nila, nagnakaw ako. Bakit pa ako babalik? Nahanap na po ang bagay. Umuwi na po kayo. Ngayon, gulo-gulo na ang lahat. Paano pa ako babalik? Sige na, tatay. Ayaw niyo ba talagang makita ang apo niyo? Si Longchi ay patuloy na nag-iingay. Gusto niyang kainin ang luto niyo. Ang sarap ng sabaw ni Lolo. Araw-araw ako iinom. Kung ako ay basta, umalis na lang, Chunmei. Baka kahit sa kabilang buhay, ay pag-iisipan mo pa rin. Tatay, umuwi na po kayo. Sige, uuwi ako. Asawa ko. Sa tingin ko, sa mga nakaraang taon, hindi naging madali para kay tatay. Sa birthday banquet bukas, gusto kong maging enggrande. Huwag kang mag-alala. Inimbitahan ko ang lahat ng kaibigan ko. Sa panahong iyon, lahat ng sikat sa buong lungsod ay darating para dumalo sa birthday banquet na ito. Gagawin kong masaya si tatay. Basta masaya si tatay, sapat na iyon. Mamaya, aayusin ko ang kwarto. Ako na. Nga pala, asawa ko. Sa susunod, hayaan na lang natin si tatay. Manatili sa atin, okay? May nangyari ba? Iniimbestigahan pa. Pinaghihinalaan ko si tatay. Kiyaw. Kailangan kong bumalik. Bumalik? Tatay, baka hindi po magkasya sa inyo ang sukat, kaya 3 set ang binili ko para sa inyo. Ay, sige. Bakit hindi na lang kayo umuwi? Tatay, gabi na, talaga bang kailangan niyo pang umuwi? Kailangan kong umuwi. Kailangan kong magluto para sa aking apo. Tatay, nag-aalala lang din po si Kiao para sa inyo. Susunduin ko kayo dito bukas para sa handaan ng kaarawan. Sige. Kung gayon, umuwi na kayo. Mag-ingat kayo. Madilim na. Dahan-dahan po, tatay. Ay, hindi ko inakala na ang tunay na anak ni tatay ay nakatira sa ganitong lugar. Idinagdag ko na ang puhunan sa Happy City sa 100 milyon. Sana hindi nila ako biguin. Huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari, hindi ba't nandito pa rin kami para kay tatay? Sana nga. Ito ay maituturing na regalo ni Xiao Lang sa akin. Ang galing naman. Hindi ko inakala na binigyan tayo ni CEO Fang ng 100 milyon. Tio, ano na naman ang ginagawa mo? Ako. Tama ang sinabi ni Mama. Ang hindi nagnanakaw ngayon ay nagnanakaw bukas. Kahapon, nabigo kang nakawin ng pulseras. Ngayon naman, ninanakaw mo ang 100 taong liyong purple clay teapot na inihanda namin para sa kaarawan ni Elder Fang. Ano ako? Kinuha ko lang iyan para punasan ang mesa. Ako? Kumuha. Hindi ka nga karapat-dapat tingnan niyan. Kahapon, nabigo akong nakawin ang pulseras. Ngayon nanakawin ko ang 100 taong gulang na liyong Zisha teacup na gagamitin natin para sa kaarawan ni Fang Laotaye. Ano? Kinuha ko lang ito para punasan ang lamesa. Ako. Kumuha. Hindi ka man lang karapat-dapat tumingin dito. Ito ang regalo na ibibigay namin kay Fang Laotaye para sa kanyang kaarawan. Tio, hindi mo alam? Sobrang importante sa atin si Fang Zon. Hindi dapat magkamali ang regalong ito. Sa totoo lang, sinabi mo. Ano ang sa totoo lang? Malay mo ba, si Fang Zongcai ang nagse-celebrate ng iyong kaarawan? Isang taga-probinsya, mula sa isang mahirap na lugar, karapat-dapat bang makaugnay kay Fang Laotaye? Wala na, kahit ano pa ang sabihin ninyo. Tio, hindi mo dapat ginawa iyon ngayon. Tara na. Manatili ka sa bahay. Hintayin mo akong bumalik. Iiwan mo pa rin siya sa bahay? Anong ginagawa mo? Tara. Ikaw. Salang. Halika. Saulang. Naku, nilak mo ang pinto. Paano ako babalik? Dad, manatili ka na lang muna dito. Xiao Lang. Sa totoo lang, si Fang Zong, siya ang iyong ate-atehan. Ang kaarawan na ito, siya ang naghanda para sa akin. Dad, kung gusto mo akong pigilan,
Hindi mo na kailangan gumamit ng ganyang dahilan. Lilang, aalis ka ba o hindi? Dad. Tatay, bakit ka po nandito? Nasaan po ang damit na inihanda ko para sa inyo? Tatay, ang inyong anak at manugang na babae, hindi ba nila kayo ipagdiriwang sa karawan ninyo? Abala sila. Nababagot ako sa bahay, kaya lumabas ako para magpahangin. Tatay, sabihin niyo po sa akin ang totoo. Paano ba ang pagtrato ng mga long sa inyo? Sa bahay na ito, paano po ang pamumuhay ninyo? Mabuti naman ang trato nila sa akin. Yuan Xiao, huwag ka nang masyadong mag-isip. Sige po, tatay. Susunduin ko po kayo para ipagdiwang ang inyong karawan. Teka, Yuan Xiao. Hindi na lang. Kaya, Tatay, kahapon po ay nangako kayo kay Kiao Kiao. kung tutuusin, ako ay isang taga-probinsya. Walang masyadong alam. Huwag po kayong mag-alala, tatay. Nakahanda na ang lahat. Ikaw, ang bida na titignan ang lahat ngayong gabi. Masiyahan ka lang. Tara na, tatay. Tara na, tara na. Sige na nga. Malugod po akong nagho-host ng inyong unang panayam sa publiko. Sinasabing itinatag nyo ang Huaen Group para magpasalamat? Tama. Ang salitang huwa sa Huaen Group ay nagmula sa pangalan ng aking kinagis ng ama. Ang handaan sa kaarawan ngayon ay para na rin sa kaunting kabayaran sa aking kinagis ng ama. Bakit po kayo nagpalabas ng balita na sa kaarawan ay iaanunsyo ang proyekto ng Happy City? Para po ba kumita? Sa totoo lang, ang aking kinagis ng ama ay may sarili siyang anak na lalaki. Sa loob ng maraming taon, ang aking kapatid ay inalagaan ng aming ama. Ako, bilang kanyang nakatatandang kapatid, natural lang na magbigay ng kabayaran. Bukod pa rito, gusto kong ipaalam sa lahat ang isang prinsipyo. Ang mundo ay gagantimpalaan ang mga gumagalang sa magulang at nagmamahal sa matatanda at bata. At tiyak na parurusahan ang mga sumisira sa tamang asal. Napakahusay ng sinabi mo. Bababa na ako para ayusin ang mga impormasyong ito. Naniniwala akong ang prinsipyong ito tiyak na makaaabot sa puso ng bawat isa. Sige. Itay, sasagutin ko lang ang tawag. Hintayin niyo ako rito. Tingnan-tingnan niyo lang muna. Sige. Sige. Magpatuloy ka sa ginagawa mo. Sige. Ano na ang balita sa pinapaimbestiga ko sa inyo? Sige, bigyan niyo ako ng sagot sa lalong madaling panahon. Kapag nalaman kong sila ay hindi mabuti sa aking ama, ang maliit na pamilya ng Long, titiyakin kong kayo ay magbabayad ng malaki. Ang ganda naman dito. Ang daming kilalang tao sa buong syudad. Ilang prominenteng pamilya ay nagtitipon dito. Balita ko raw, yung hindi kailanman nagpapakita sa publiko, si Presidente Fang at ang bagong hirang na gobernador ay darating din sa Piging. Lilang, ang mga taong nandito ngayon ay pagkakataon natin, lalo na si Presidente Fang. Huwag nating sayangin ang pagkakataon. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na palampasin ang anumang pagkakataon. Tignan niyo sino yon? Naku po. Lilang, ang tiyuhin mo, baka manggulo lang? Kapag hindi natuwa si matandang Presidente Fang, maaari tayong malugi. Kahit ano pa ang pinunta niya, kailangan nating pigilan ang anumang problema. Itay. Tatay, bakit po kayo nandito? Alam niyo ba kung anong okasyon ito? Oo, alam ko naman. Hindi ba ito ang birthday banquet? Nandito ako para dumalo sa birthday banquet. Ano? Dadalo ka rin sa Piging? Tingnan mo nga ng maayos. Dito, ito ang ika, 50 kaarawan ni Lolo Fang. Ang mga dumadalo rito, lahat ay mayayaman at makapangyarihan. Isang pilay na mula sa probinsya, paano ka nakapasok kasama namin? Paanong nakapasok? Inimbitahan ako dito ng buong paggalang. Hindi ba ito ang tao ng pamilya Long? Balita ko,
Ngayon hindi lang ang birthday banquet ni Lolo Fang, ipapahayag din ni CEO Fang ang proyekto nila sa Pamilya Long. Ang bastos naman nila, nakapagpasok pa ng probinsyano, sisirain ang birthday banquet, hindi sila palalampasin ni CEO Fang. Nay, Patawad po sa inyong lahat. Ang pilay na ito ay ang aming tagapagluto, kaya medyo nawala sa sarili ang aking ina kanina at nakagawa ng kahihiyan. Lilang, dalhin mo siya sa labas. Tito, tara na. Hindi ako aalis. Nandito ako para dumalo sa birthday banquet. Para maghanap lang ng koneksyon, di ba? Tingnan nyo ang pagiging probinsyano niya. Ang hirap-hirap, wala man lang pambili ng damit. Mamaya pagdating ni CEO Fang, tingnan natin kung paano nila ayusin. Umalis ka na. Hindi ako aalis. Siyaw lang. Bakit naman kita lolokohin? Anong nangyayari? Bawal ang ingay. Anong ginagawa mo? Bawal maingay. Isusumbong ko kayo. May taong masama ang hangarin, nakapasok sa handaan. Masamang hangarin. Siya yan. Paalisin niyo agad. Hindi po. Inimbitahan ako ni Fang Kiao Kiao at ni Yuan Xiao para dumalo sa kaarawan. Wala kang imbitasyon? Wala po. Meron ako. Karaniwang mga sikat ay may asul na imbitasyon. Ang mga VIP lamang ang may pulang imbitasyon o kahit gintong imbitasyon. Isang kagalang-galang na bisita na may pulang imbitasyon, paumanhin sa paggambala sa inyong katahimikan. Tara, dalhin niyo siya. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Hindi ko alam kung magugustuhan ito ni tatay. Tumigil kayo. Tumigil kayong lahat. Tatay, ayos ka lang ba? Ayos lang. Tinawag mo siyang tatay? Ito palang pilay na ito? May anak din pala. Naiintindihan ko na. Kayo dalawa ngayon, gustong mangakit ng tao sa handaan? Gusto sigurong umangat sa buhay? Naiintindihan ko. Kayo bang dalawa ay pumunta rito sa handaan ngayon upang mangakit ng tao at gusto ninyong umakyat sa mataas na posisyon? Tito, saan ninyo po nahanap ang aktor na ito? Aktor? Lilang, alam mo ba kung sino ako? Gaano mo man ipagpilitan, hindi nito mababago ang katotohanan na nandito ka para mangakit ng mayaman. Guard, palabasin ninyo ang babaeng ito at ang matandang ito ng sabay. Sugod. Subukan ninyo. Bakit kayo ganito makinig sa kanya? Ang babaeng ito ay isang marangal na bisita na may pulang imbitasyon. Siya ay bisita ni Ginang Fang at ng gobernador. Wala man lang kayong asul na imbitasyon. Paano kayo nangahas na guluhin ang kasiyahan ng marangal na bisita sa birthday party ni Lolo Fang? Bastos ang dila, walang galang. Ang sampal na ito, ibibigay ko sa iyo dahil sa iyong kawalang galang. Wala ka man lang imbitasyon? Paano ka nangahas na maging ganito kalantad? Sino ang nagsabing wala akong imbitasyon? Gintong imbitasyon. Paumanhin po. Ang maliliit na tao ay nagkamali. Sana po ay maging mapagbigay kayo. Gintong imbitasyon pala. Ayon sa sabi-sabi, ito ay ibinibigay lamang sa mga taong malapit sa Pamilya Fang. Ngayon, ang Pamilya Long ay tila napagkamalan ang kalaban. Tinatawag ninyong ikalawang tiyuhin ang tatay ko. Kaya't kamag-anak ko rin kayo. Ngunit ang kamag-anak na nang-aapi sa kapwa kamag-anak ay mas kasuklam-suklam. Kayo, dalawa, palabasin ninyo sila. Kayong dalawa, palayasin niyo sila. Opo. Chow chow. Chow chow. Chow chow. Sige na nga. Ngayong ang dami nating bisita. Huwag na nating pabayaan na pagtawanan tayo. Pa, sobrang malambot ang puso nyo, kaya kinaya nilang apihin tayo. Anong nangyayari? Chow chow. Walang nangyari kay Papa. Ngayon palalampasin ko kayo, pero sa susunod, hindi ko na kayo patatawarin. Palayain sila. Pa. Tara na. Kasalanan ng pilay na iyon? Nawalan tayo ng mukha. Sabihin mo nga, itong si Li Jianhua, hindi kaya may connection siya kay President Fang at sa gobernador? Imposible. Sa tingin ko, peke ang imbitasyon na iyon. Peke? Naglakas loob siyang gumamit ng peke para mandaya, para lang dumalo sa birthday party ni Lolo Fang? Sumasang-ayon din ako. Bukod pa rito, ang ginintuang imbitasyon na ito ay personal na ibinigay ni President Fang. Kung talagang may connection siya kay President Fang, bakit pa siya magluluto at magtatrabaho sa bahay namin? Pa, mamaya, aalalayan ko kayo sa entablado. Ipinapatawag ka ng gobernador. Hindi ba pwedeng mamaya na lang? Gusto niya, pumunta ka na ngayon. Alam ko na. Bumaba ka na.
Pa, susunduin ko muna si Yuansal. Babata din ako agad. Sige, magpatuloy ka sa ginagawa mo. Ayun lang ako. Sige na. Anong nangyari? Ang anak na lalaki na pinakitunguhan ng tatay natin ng napakaraming taon ay isa pala talagang salbahe. Ano? Tingnan mo. Kaya pala sa loob ng maraming taon, ang tatay ay nag-iisa lang at nagtitiis. Pero bakit siya pa rin umuuwi? Kaya pala, dapat lang naganti ko ang halimaw na yan. Sunod, inaanyayahan natin ang may kaarawan ngayon, ang matandang Ginoong Fang, para sa kanyang engranding pagdating. Tingnan mo. Ang pilay na yan, naku, naglakas loob pang magpanggap bilang matandang Ginoong Fang. Lilang, ang tiyuhin mo ay siguradong may malalim na sama ng loob. Sinasadya niyang saktan ang pamilya natin. Huwag kang mag-alala. Paano kung nagkamali lang siya? Mangyaring lumapit ang may kaarawan. Iyon ay azafran na may halagang 10,000 piso bawat kalahating kilo. Kung matapakan iyan ng tiyuhin mo kahit ibenta natin ang pamilya natin ay hindi natin mababayaran. Kung tapakan ng azafran, ang buhay ay hahaba. Narito na ang regalo ng kaarawan. Darating na ang mga handog. Ang CEO ng Huaen at ang gobernador ng Huacheng nagpadala, si Lolo Fang. Isang antique vase na nagkakahalaga ng 500,000 piso. Isang jade ruyi na 5 milyong piso. 50 milyong piso na bihirang halamang gamot. Isang Tianshan Snow Ginseng, nagkakahalaga ng 500 milyon. Isang tumpok ng gintong bar. Batiin ang matandang Ginoo. Pagpalain ka ng mayaman at mahabang buhay. Sana humaba pa ang iyong buhay tulad ng pinetri sa timog na bundok. Ito ba talaga ang inihanda ni Kiao Kiao para sa akin? Tatay, tigilan mo na nga yan. Umuwi ka na agad. Siyaw lang. Ito, ano ba ang ginagawa mo? Ang lumpong ito. Nagpapanggap siyang si Lolo Fang. Tingnan niyo ang suot niya. Tingnan niyo rin ang pilay niyang binti. Mukha ba siyang si Lolo Fang? Kahit kaunti? Isa lang siyang lumpo mula sa probinsya. Ngayon, sadyang nanggugulo lang siya. Kaya pala hindi siya mukhang mayaman. Kahit kaunti. Di masisira ang birthday party ni Lolo Fang. At niya? Siyaw lang. Si Kiao Kiao ba talaga ang naghanda ng birthday party na ito para sa akin? Tito, kahit anong balak mong gawin, umuwi ka na agad. May panahon ka pa. Siyaw lang. Maghintay ka pa, sandali. Pabalik si Kiao Kiao maya-maya. Maniwala ka sa akin. Hindi, Tito. Siyaw lang. Hindi sila naniniwala sa akin. Inialagaan kita ng napakaraming taon. Hindi ka rin ba maniniwala sa akin? Nakakatuwa, hindi ko alam. Akala ko tatay niya yan. Lilang. Ang tapang mo, na ha. Hindi ba tawag mo, Tito? Nasasanay ka na? Nakalimutan mo na ba na ako? Manahimik ka. Sabihin mo sa akin. Tigil. Subukan ninyong galawin ang tatay ko. Subukang saktan ang aking ama. Tatay, patawarin mo ako. Ang totoo, gusto ko lang pasayahin ka. Pero nauwi sa ganito. Kaukaw. Hindi mo. Kasalanan. Matagal ko nang nakita ang lahat. Sinumang magpasama sa aking ama, pasasamain ko rin siya. Yuan Xiao. Huwag ninyong hayaang makatakas sila. Kami ang mahalagang bisita ni CEO Fang. Tingnan ko kung sino ang maglakas loob na saktan ako. Ikaw na babae, napakawalang takot mo. Hindi lang peke ang imbitasyon. Pati kaguluhan ay pinasimulan mo. Ang gumagawa ng gulo sa publiko ay kayo. Ikaw.
Tio, sinira mo na ang lahat sa akin ngayon? Umalis ka ngayon. Kung hindi, tayo. Maghihiwalay ng landas. Sige, magputol na tayo ng ugnayan. Anong pinainom mo sa tiyo ko para mahilo siya? Sino ka ba talaga? Ako ang kinakapatid na anak ni tatay. At ang pangulo ng Huwaen Group. Fang Kiao Kiao. Kung gayon, ikaw ang gobernador? Akala ko ay pinakain ninyo ang pamilya Long at inalagaan ng aking tatay, ginawa ang inyong tungkulin. Ngunit ngayon, mukhang ako lang ang nanalig at nagpakamaling mag-isa. Ipinapahayag ko, mula ngayon, ang Huwaen Group at ang Long Group ay hindi na magtutulungan kailanman. Napadaan ko na rin ang utos sa negosyo. Iba ng Long Group. Basag na ang inyong mga pangarap. Gobernador Yuan, paano mo nagawang sirain ang buong Long Corporation sa isang telegrama lang? Ang gusto ko lang ay ang iyong pamilya Long na biglang mawalan ng yaman. Biglang mawalan ng yaman? Ginoong Fang, Gobernador, ang tiyuhin ni Xiao Lang ay ang inyong ama, ibig sabihin ay magkapamilya tayo. Oo, magkapamilya. Oo. Tio, magkapamilya tayo. Magkapamilya tayo. Tio. Magkapamilya. Sabihin mo ng buong katapatan. Itinuring mo ba ang tatay ko bilang miyembro ng pamilya? Tio, pinaghirapan ko ang ngayon sa loob ng 10 taon? 10 taon? Gusto mo ba talagang masayang ang 10 taon ko? Bigyan mo ulit ako ng isa pang pagkakataon. Bigyan mo ulit ako ng isa pang pagkakataon para mapaglingkuran kita ng maayos. Tatay. Hindi mo ako tiyo. Huwag mo akong tawaging tiyo. Mula ngayon, Tio. Kung gusto mo, bumalik ka at magsaka sa iilang ektarya ng lupa. Kung ayaw mo, magpatuloy ka sa pagmamaliit sa mga mahihirap at pagmamahal sa mayayaman at magsikap para sa sarili mong tagumpay sa malaking syudad na ito. Kiao Kiao. Ganoon na lang, pabayaan mo siyang umalis. Tatay, pagkatapos ng ginawa niya sa inyo, papayagan niyo lang siyang umalis? Hindi niyo man lang siya parurusahan? Tatay, ano ang nangyayari sa inyo? Wala, lumang sakit na. Kiao Kiao. Tara na, umuwi na tayo. Sige, pabayaan mo silang umalis. Kumusta? Tara na, umuwi na tayo. Sige, pabayaan mo silang umalis. June May, dumalaw ako sa'yo. Ito, tong gintong singsing na ito, ang pinakapaborito mo noong nabubuhay ka pa. Kahit gaano kahirap ang buhay, hindi ko yan naibenta. Pero nakapasa ang anak natin sa universidad, kulang lang ng 5,000 sa tuition fee. Kaya, ngayon, ibinenta ko na. Ikaw, gabayan mo sana ang anak natin diyan sa kabilang buhay upang mag-aral ng mabuti at maging isang mapapanaligan sa hinaharap. Hindi ba? Sige na. Aalis na ako.
Mama yan. Ma, napakadaming taon na ang lumipas. Marami nang pinagdaanan si Papa. Gagawin ko ang lahat para magkaroon siya ng magandang buhay. Bakit pa Bilisan kayo niyo. Umalis na. Umalis na. Umalis. Tito, mag-ingat po kayo sa inyong kalusugan. Aalis na ako. Teka. Ngayon, dahil sa kabutihan ni tatay, pinayagan ko kayong umalis. Ngunit sa hinaharap, kung kayo muling manggugulo sa tatay ko, hindi ko kayo palalampasin. Ang kaso ng aking ama ay kailangang hawakan ng buong puwersa ng kumpanya. Agad na makipag-ugnayan sa pinakamahuhusay na doktor sa buong bansa. Kung walang angkop sa bansa, maghanap sa ibang bansa, kahit pahanapin sa buong mundo. Kailangan mong mahanap ang doktor na makapagpapagaling sa aking ama. Bilisan ninyo. Tatay, sabi ng doktor kanina, wala naman po kayong malubhang sakit. Sabi ko na nga ba, mga lumang sakit lang naman na hindi gaanong seryoso. Ang talagang seryoso ay ang inyong trabaho. Huwag nyo nang dahil sa akin. Balikan pa. Tatay, kahit walang malubhang sakit, pero kung hindi kayo magpapatingin ng buo, hindi rin ako mapapakali. Oo nga, tatay. Ngayon po ay huwag na kayong mag-alala. Hayaan ninyong si Chow Chow maghanap ng katulong para sa inyo. Dito na lang po kayo mamalagi ng panatag. Hindi. Yuan So. Chow Chow. Uuwi na lang ako. Ang laki nitong syudad, maganda talaga, pero pakiramdam ko pa rin, mas panatag sa sariling bahay. Tatay, sinasabi namin na gusto ng puno na manahimik ngunit hinahampas ng hangin. Gusto ng anak na mag-alaga ngunit wala na ang magulang. Hindi nyo ba talaga ako bibigyan ng pagkakataong alagaan kayo? Ganito na lang. Pagkatapos nating magpatingin, sasama ako sa inyo pauwi. Okay ba? Sige. Sige. Hindi ko inakala na may pinanggalingan pala ang lumpong ito. Sobra naman. Hindi ba kami naging mabait sa kanya? Pinakain at pinatira namin siya? Nagkaroon kami ng kaunting hindi pagkakaunawaan? Hindi ba iyon normal na bagay? Talaga. Sa tingin ko, itong si Fang Chow Chow ay isang walang utang na loob. Tinulungan namin siyang alagaan ng lumpo niyang ama. Kahit hindi sila marunong magpasalamat ay ayos lang. Siya pa talaga ang nanlait nang nakita kaming nasa gipit. Kaya kami, parang kumakain ng mapait na ampalaya. Walang masabi sa kapaitan. Hindi. Hindi ko hahayaang bastusin ako ng lumpong yan. Isang lumpo, napakalakad namang api sa atin. Kung kumalat ito, hindi ba mas lalo tayong aabusuhin ng iba? Hindi. Gusto kong maghiganti. Ipapaalam ko sa kanila ang lakas ng pamilya Long. Ma, suportado kita. Kung ano ang sabihin mong gawin, yun ang gagawin. Alam ko na. Narinig ko si Fang Kiao Kiao ay naghahanap ng personal na yaya para sa lumpo niyang ama. Itong bagay na ito, napakahusay ko rito. Basta magawa ito, ikaw ang tagapagligtas ng pamilya Long. Kung mayroon kang anumang hiling sa hinaharap, huwag kang mag-atubiling sabihin. Binibining Quer, matagal na kaming magkaibigan ng matandang ginang. Sisiguraduhin kong igaganti ko ang pagkapahiya ninyo.
Kung gayon, kampante na ako. Nga pala, ang bagay na ito, wag mong sasabihin kay Lilang. Pakiramdam ko, siya at ang matandang iyon. Care, ito ba ay? Bumalik ka muna. Manatili tayong magkakaugnay. Opo. May ipinapagawa lang si nanay sa kanya. Sabihin mo? Nakahanap na ako ng paraan upang malutas ang krisis ng kumpanya. Umupo ka at makipag-usap. Mahal, ano ba talaga ang paraan? Paano ito makakapagpuno sa 1 milyong kakulangan sa cash flow ng kumpanya at makakapagpabalik sa ating pamilya? Mula sa pagiging blacklisted? Lilang, hindi kaya naloko ka na naman? Dapat matuto ka na at mag-isip. Huwag kang maniniwala sa kung sino-sinong walang kwenta. Ma, iba ito ngayon. Ang naisip ko ay, ibabalik si Tio at aalagaan siyang mabuti. Kapag masaya siya, iaalis ni Jifang ang ban sa atin at tutulungan pa tayo. Pero, paano natin siya maibabalik? Hindi ba? Gustong-gusto ni Tio si Xiaoqi? Tumawag ka sa kanya at sabihin mo na namimiss siya ni Xiaoqi. Baka nga, bumalik siya. Huwag kang magsisisi kung hindi kita binalaan. Ikaw ang may gawa ng gusot na ito. Kaya dapat kang humanap ng paraan para ayusin ito. Kung hindi mo siya dinala sa bahay noon, ang pamilya natin na Long, hindi sana tayo mapupunta sa ganitong sitwasyon. Sige. Basta bumalik lang siya, huwag kang mag-alala. Bibigyan ko siya ng yaya. Titiyakin kong aalahanin siya ng maayos. Nanay, talaga po bang handa kayo? Sige. Tatawagin ko na siya pabalik ngayon. Ang ganda. Tay, nitong mga nakaraang araw, medyo abala kami sa trabaho, kaya't kumuha ako ng katulong para sa inyo. Si Aling Liu? Narito po. Kiao, salamat sa magandang loob mo, anak, pero kaya ko namang alagaan. Tay, hindi ba pwedeng gawin mo na lang ito para gumaan ang loob ko? Aling Liu, ipagkakatiwala ko na po sa inyo ang aking ama. Walang problema, Ginang. Huwag kayong mag-alala. Tiyak na aalagaan kong mabuti ang matandang Ginoo. Kung gayon, uunahin ko na po ang trabaho ko. Bababa ako ng maaga ngayong gabi. Sige. Mag-ingat ka. Sige. Ginoong Fang, nais niyo po bang tulungan ko kayong bumalik sa inyong silid upang magpahinga? Ayos lang. Magpatuloy ka lang sa iyong ginagawa. Kaya ko namang sarilihin ang anumang gawain. Magpatuloy ka lang sa iyong ginagawa. Matandang ulol, buti na lang at hindi ka na nagpapahirap. Kung hindi, mas pag-iinitan kita. Chunmei, sabihin mo, ang sarili nating anak ay hindi tayo pinapansin? Pero si Kiao Kiao ay tinuturing tayong parang tunay na ama. Pero ang anak ay anak, parehong mahal. Ngayon na buntis ang manugang, dapat ba akong maging ganito kalupit? Matandang lalaki, kumain na. Ikaw ba? Ay, sarado na ang palengke. Walang nabiling gulay. Kaya tiisin mo na lang kumain. Matandang hangal. Ipatikim ko sa'yo ang aking kapangyarihan. Kapag naglakas loob kang hindi sumunod, marami akong paraan para ayusin ka. Hindi ba may ulam naman? Bakit ka nagsisinungaling? Matandang hangal? Nakita kong matanda ka na.
Iniisip ko lang ang iyong kalusugan, kaya hindi kita binigyan ng pagkain. Inaapi mo ako. Sasabihin ko kay Kiao Kiao at sisantehin ka. Nakita mo na ba? Ano ito? Malapit nang mag-IPO ang Huan Group. Ang anak mong babae, nasa kritikal na panahon ng kanyang karera ngayon. Isang napakabait na anak. Sabihin mo, kung malaman niyang para sa kanyang ama, nakahanap siya ng masamang katulong, paano pa siya makakapagtrabaho ng maayos? Kung palagpasin mo ang kritikal na panahong ito ng buhay, ikaw ay sisira sa iyong anak, maging sala rin sa buong buhay niya. Itay, umuwi ako para kunin ang ilang damit. Ay, Tay. Nandito na po pala kayo, ma'am. Nilalagyan ko lang ng ulam si sir. Itay, masarap po ba? Nakita kong inaalagaan po kayo ni Aling Liu ng maasikaso, kaya panatag ang loob ko. Nga pala, Aling Liu, magpapadala ulit ako ng pera sa inyo. Aalis ako bukas o sa Makalawa para mag-business trip. Ingatan niyo po ang aking itay. Walang problema po, ma'am. Tingnan niyo po ang matanda ngayon, ang saya-saya kumain. Itay, kukunin ko lang po muna ang mga damit ko. Tama iyan. Doon ka. Huwag kang lalabas ng walang pahintulot ko. Katulong ka lang. Kung gayon, pati ba naman ang personal kong kalayaan ay ikaw pa rin ang magdedesisyon? Aayusin ko para sa'yo. Kaya tiisin mo. Maraming hindi nakakaranas nito. Kung ganoon, ayoko na rito. Aalis ako. Sige. Umalis ka. Gusto ko yan. Pag alis mo, lahat ng mahahalagang bagay sa bahay na ito ay magiging akin na. Oh, at saka, ang anak mong babae, baka, akala niya may nagawa siyang mali. Isa kang demonyo. Demonyo ako na pinapunta ng anak mo. Matanda ka. Sana ay walang mangyari sa'yo. Kung may mangyari sa'yo, kakailanganin kong singilin ang anak mo para sa emotional damages. Halika, halika, halika. Ihahatid kita sa iyong silid para makapagpahinga. Sino yan? Kung gayon, kampante ako. Nga pala, ang bagay na ito, huwag mong sabihin kay Lilang. Pakiramdam ko ay may kinalaman siya sa matandang iyon. Bakit siya pumunta rito? Nakakandado na. Magandang araw. Nandyan po ba si Li Jianhua? Ako po ang anak niya. Hinahanap mo si Li Jianhua? Kakausapin ko lang siya sandali sa labas at aalis na ako. Sige na nga. Kaya hintayin mo ako. Pakibukas ang pinto. Hindi ako babalik kasama mo. Tatay, sumama ka na sa akin. Gusto kang alagaan ng anak mo. Hindi ako babalik kasama mo. Hindi ko rin kailangan ang pag-aalaga mo. Umalis ka na. Tatay. Tingnan niyo po ito. Simula nang umalis kayo, palaging namimiss kayo ni Longchi. Ito ang kanyang anting-anting. Kahit galit kayo sa akin, tatanggin niyo rin po ba ang inyong apo? Tama na. Huwag mo na akong lokohin. Alam kong gusto mo lang akong gamitin. Gusto mo ba talagang bumalik ako? Kung gayon, papabayaan niyo na lang ba kami? Ako ang inyong tunay na anak. Si Longqi ang inyong tunay na apo. Kahit ano paman, dugo niyo pa rin ang dumadaloy sa amin. Tama na. Huwag mo nang sabihin. Umalis ka na. Mas mabuti pang, umalis ka na. Ayaw na po kitang abalahin. Subukan mong umalis.
Tatay, buksan mo ang pinto. Buksan mo ang pinto. Tatay, Subukan mo lang umalis. Papatigilin mo ako? Gusto mong umalis? Sige, babaliin ko ang binti mo. Sumigaw. Kahit sumigaw ka pa ng pagkalakas-lakas, wala ring silbi. Nakabalot ito sa tuwalya, kaya walang kahit kaunting sugat. Ito ay para bang bumalik ang iyong lumang sugat. Maghanda kang maupo sa wheelchair. Inang Kuwago, Inutusan kitang sunduin ang tiyuhin mo. Nasaan siya? hindi ko nasundo. Nakita ko na ang pamilya Fang sa aking tiyuhin ay masyadong sobra. Sobra? Ay, yang si Fang Kiao Kiao. Sa harap, napakabait sa aking tiyuhin. Pero sa likod ay napakasama ng loob. Talagang nag-utos ng mga tao para saktan at murahin ang aking tiyuhin. Lilang, sabihin mo nga, sino ang gumastos sa tiyuhin mo? Ang katulong ni Fang Kiao Kiao. Inang Kuwago. Dumating ang tiyuhin ko sa bahay natin. Nakaranas siya ng konting pang-aapi. Pero hindi naman natin siya sinaktan. Itong si Fang Kiao Kiao. Sa harap iba? Sa likod iba? Kinagamit niya pa ang tiyuhin ko sa labas? Para magpanggap na masunurin? Para sa pagpapalista ng kumpanya? Talaga silang mga demonyong walang puso. Lilang, sa tingin ko, ito ay magandang pagkakataon. Pagkakataon? Hindi ba niya ginagamit ang tiyuhin mo para bumuo ng imaheng masunurin sa labas? Bakit? Hindi natin magagamit ang tiyuhin mo para ibunyag ang kanyang tunay na mukha? Ipakita mo sa lahat? Ang laging pinahahalagahan ng pagkatao, ang Presidente Fang ng Hua En Group, gaano kasama ang kanyang tunay na pagkatao? Lilang, hindi natin pwedeng hayaan na maapi ang tiyuhin mo. Nanay, Nene, sa pagkaintindi ninyo, salamat sa inyo sa ngalan ng tiyuhin ko. Ang tatay mo ang nagpapasalamat sa amin. Bakit? Mula ngayon, si Li Jianhua ang tatay mo. Tama. Sa ganitong paraan lamang, mas papabor sa atin ang opinyon ng publiko. Sige. Ngayon din, pupuntahan ko ang media. Kailangan kong pabagsakin si Fang Kiao Kiao para hindi makalista sa stock market ang Hua En Group. Nanay, Nene, ito lang. Itong pilay na ito, nakatira sa napakagandang bahay. Galit na galit ako. Nanay, ano ang sinasabi ninyo? Ang ibig kong sabihin, itong si Fang Kiao Kiao, wala talagang konsensya, hindi talaga tao? Hindi lang niya pinahirapan ang pamilya natin? Binubuli pa niya ang tiyuhin mo. Hindi natin ipagpapabukas ang paghihiganti. Ngayon, ilalabas natin ang galit na ito para malaman nila na ang pamilya Long hindi madaling apihin. Tama. Nanay, Nene, huwag kayong mag-alala. Ngayon, papaguluhin ko ang pamilya Fang at ibabalik ang lahat. Sige. Ginoong Lee. Ngayon ba ang araw para idemanda ang Hua En Group? Ginoong Lee, may kinalaman ba ito sa nakaraang ginawa ninyong gulo sa handaan ni Lolo Fang? Ginoong Lee. Pakinggan niyo muna ako. Ang sasabihin ko ngayon, wala kayong kinalaman. Ang sasabihin ko ay ang totoong mukha ni Fang Kiao Kiao ng Hua En Group na puno ng kasamaan at ipagsisigawan sa buong mundo. Fang Kiao Kiao, lumabas ka rito. Ang masasama ay maaaring makakuha ng kanilang nararapat. Lumalakas ka na naman, ano? Natuto ka na ba? Huwag mong sabihin na walang tao sa bahay. Kahit pa may tao, sige pa rin ako sa pagpalo. Nagsimula na naman ba ang batang iyon? Hindi pa rin ba tapos yan? Sinabi ko nang lumayas ka. Ginoong Yuan, bakit po kayo nakabalik? Hindi ba pwedeng ako? Hawak mo ba sa kamay mo yung stick?
Bakit nakabalot sa tuwalya? Pinupukpok ko kasi ang kumot para mawala ang malas. Kakatulog lang kasi ng matandang Ginoo. Natatakot akong maistorbo siya. Mabuti at may malasakit ka. Sige, titingnan ko. Hindi po maganda, Gobernador. Ibalik si tatay. Hindi kami titigil! 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 Ibalik. Mr. Fang, isang hakbang na lang po at ito na ang huling hakbang para maging listed tayo. Kapag nalampasan natin ito, ang Huan N ay tiyak na kukuha ng atensyon ng lahat ng kapital sa mundo. Baka, malagpasan natin ang kasaysayan, makagawa ng milagro. Sa napakaraming taon, salamat sa inyong lahat mga kapatid na may matinding pag-iingat, kaya nabuo ang magandang imahe ng 1N Group ngayon. Ngayon, basta ang Huan N Group ay mapanatili ang magandang reputasyon nito ngayon, ang sasalubong sa atin ay isang malawak na daan tungo sa tagumpay. Kung magiging matagumpay ang paglista ngayon, ibibigay ko ang aking mga bahagi at ibabahagi ito sa lahat ng empleyado. Ang karangalang ito ay para sa buong Huan N Group. Susundin ka namin hanggang kamatayan, Mr. Fang. Mga kasama, sa harapan ay ang pag-angat at pagyaman o ang matinding kapahamakan. Ang tagumpay o kabiguan ay nakasalalay sa labanang ito. Mr. Fang, nasuspinde ang paglista. Ang ating Huan N Group ay may malaking negatibong issue sa publiko. Ano? Mga kababayan. Hindi kami titigil. Hindi kami titigil. Mga kababayan, bakit kayo narito sa aking bahay? Anong inyong sadya? Yuan Xiao, huwag kang magpanggap. Hindi mo alam kung bakit kami narito? Ang inyong ama ay maayos sa aking tahanan. Kung sa tingin ninyo ay may mali, may batas ang bansa, at may patakaran ng bawat pamilya, maaari kayong magreklamo sa halip na manggulo dito at magsimula ng kaguluhan. Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag, pababagsakin ko ang Huachin Group ninyo. Sige, anong paliwanag ang gusto mo? Gusto kong makita ang aking ama. Pansinin siya muna. Gusto ko siyang makita. Nabaliw ka na ba? Bakit mo siya tatawagin? Walang problema, pumapayag ako. Kung pagkatapos niyang lumabas, hindi ninyo ako bibigyan ng paliwanag. Sisiguraduhin kong magbabayad kayo sa inyong kapusukan ngayon. Sige. Anong nangyayari? Bumalik ka sa higaan mo? Walang sinuman ang dapat magpaalis sa iyo mamaya kapag naglakas loob kang saktan ako. Sa gabi, bubuhusan ko ng gasolina, susunugin ko ang bahay na ito, at susunugin ko ang buong pamilya mo. Natutulog na ang matanda. Gigisingin ko po ba siya? Sige lang, gawin mo ang trabaho mo. Ako na mismo ang pupunta. Ang trabaho ko po ay ang paglingkuran. Nang maayos si Sir, wala na po akong ibang trabaho na kailangan pang gawin. Sasama po ako sa inyo sa loob. Tatay, ano nangyari? Yuan Xiao, bakit ka bumalik? May problema ba? Ang mga tao sa pamilya Long ay nagdala ng maraming reporter sa labas para mag-iskandalo. Sinasabi nilang pinapabayaan ka namin. Malit na bagay lang yan. Ano bang nangyayari sa'yo? Wala lang. Mr. Yuan, bakit po kayo nakabalik? Ano ang ginawa mo sa tatay ko? Mr. Yuan, nagkakamali po kayo sa akin. Wala po talaga akong ginawa. Si Sir po ang nadapa ng hindi sinasadya. Niloloko mo pa rin ako? Alam mo ba ang mangyayari kapag niloloko mo ako? Hindi ka naniniwala? Tanungin mo ang matanda. Pumasok kayo. Tatay. Yuan Xiao, tulungan mo muna akong makalabas. Ako na ang magpapaliwanag. Tatay, huwag na po kayong magalala. Kasalanan ko at ni Kiao Kiao na hindi namin kayo nasikaso na maayos. Ako na ang bahala rito. Bago ko malaman ang buong katotohanan, dito ko lang at huwag kang gagalaw. Mukhang nakahanda sila. Patuloy pa ring lumalala ang negatibong opinyon ng publiko.
nagkakagulo na sa internet. Kung hindi maaaksyonan, maaring hindi matuloy ang paglilista ng Huaen Group sa stock market. Pwede ba tayo magulat sa pulis ngayon? Maaring kabaligtaran ang mangyari. Imungkahi, ang pagpapatahimik ng sitwasyon, ang pangunahing layunin. Papuntayin ang mga tao ng pamilya Long dito. Kailangan nating mag-usap. Tatlumpung taon sa silangan ng ilog. 30 taon sa kanluran ng ilog. Matagal nang hindi nagkita, Gobernador Yuan. Ngayon, nagbago na ang sitwasyon. Sabihin ninyo ang inyong hinihingi. Gusto kong iuwi ang aking ama. Imposible. Yuan Xiao, sa harap ng publiko, isang salusalo sa kaarawan ng inyong ginawa. Ngunit sa likod ng mga kurtina, pinapabayaan ninyong saktan ng yaya ang aking ama. Narinig ko ang lahat. Yuan Xiao, Fang Kiao, napakatindi ninyong mga puso. Hindi ko alam ang tungkol dito, ngunit titiyakin kong magbabayad siya ng nararapat. Kung hindi ninyo kami papayagan na dalhin siya, kung gayon ay tanggalin ninyo agad ang kautusan ng pagbabawal sa aming Long Group. Dagdag pa rito, kailangan din ng Huaen na bigyan kami ng 1 bilyong yuan taon-taon bilang kabayaran. Kung hindi, sisiguraduhin kong masisira ang inyong reputasyon ngayon at mawawalan kayo ng dangal. Tara na. Ikaw, iniwan mo ang aking ama. Hindi niyo ibinalik ang aking biyanan. Ngayon, lalabanan ko sila. Ang asawang ito ay masasabing isang anak na magalang. Ang Huaen Group ay napakalakas, pero naglakas loob siyang labanan sila. Kitang-kita na ang pamilyang ito. Napakasinser. Lalabanan ko sila. Ngayon ay hindi ako hihingi ng tulong sa langit o sa lupa. Hinihingi ko lang ang inyong tulong para kay Claire, para maibalik ang sariling kamag-anak. Para maibalik ang sariling kamag-anak. Tama? Ang pamilya Fang ay hindi sumusunod sa batas. Sa ilalim ng langit, saan ka makakahanap ng ganoong katarungan? Ginoong Yuan, kapag ngayon, naging marahas na insidente, ang listahan ng Huaen Group ay tiyak na malulugi. At pati kayo. Titingnan ko kung maglalakas loob talaga silang dumating. Tatay, sumundo po ang inyong manugang. Ako? Kailangan ko pa bang sunduin nyo? Hindi ba sabi niyo ang inyong tiyuhin ay binuli nila? Bakit niyo pa rin pinagtatanggol si Yuan Xiao? Hindi ko alam. Tatay? Buksan ang pinto, buksan ang pinto, buksan ang pinto. Fang Kiao, Yuan Xiao. Siya ang aking tunay na tatay. Nagutos kayo ng mga tao para saktan siya. Hindi, kailangan kong hanapin si Claire. Hahanapin si Claire para iligtas si tatay. Hindi ba't nandito naman ako? Maayos. Tatay, binubuli po ba nila kayo? Huwag po kayong matakot, ipagtatanggol ko po kayo. Tama. Ipagtatanggol mo ako? Nalaman po namin ni Lilang na binubuli po kayo, kaya hindi na kami nag-aksaya ng oras, agad po kaming dumating. Ibig mong sabihin, hindi ka nag-aksaya ng oras para lang ipagtanggol ako? Opo, tay. Dala ko po si Cher. Dito po para ipagtanggol kayo. Kadiri. Walang kwenta. Ipagtatanggol mo ako? Para sa sarili mong interes, di ba? Kung totoo kang pinagtanggol ako, magiging kaawa-awa ba ako sa kanilang bahay at titiisin ang lahat? Imposible. Sa bahay nila, hindi ako pwedeng kumain sa mesa dahil mas mahalaga ang aso kaysa sa tao. Ano? Gusto mong magkunwaring biktima? Sisipain kita, hindi ka mamamatay. Walang lugar para sa'yo dito. O Arbaw aking cute? Dito ka umupo? Kumain ka kasama ng dabaw gaga mo. Kayong lahat, sabihin ninyo. Husgahan ninyo ang usapan na ito. Ito ba ay dapat gawin ng isang magalang na manugang at magalang na anak? Sila. Gusto nilang kapkapan ako, hubaran ako, at ilabas ang aking budhi para tingnan. Ako ay isang
construction worker. Taga-probinsya. Hindi ko maintindihan ang mga kalokohan ninyo. Pero hindi ninyo ako maaaring paulit-ulit na bulihin. Noon, inakala kong poprotektahan ko ang anak ko sa anumang pagsubok. Kahit gaano pa siya kahina, makakaya niya akong saluhin. Ikaw lang ang may hawak, siyaw lang. Hindi na kailangan ni Papa. Papa, pinoprotektahan mo ako sa anumang pagsubok. Kaya poprotektahan din kita. Mabuti. Ngayon ko lang nalaman na mali ako. Sa huli, kapag lumaki na ang mga bata, ang mga salita ay hindi na mahalaga. Li Jianhua, ano ang pinagsasabi mo dyan? Ito ay... Ma, huwag ka nang magsalita. Mali ang ginawa namin. Ano man ang nakaraan? Ngayon, kung binubuli ka ng mga taga-Fang, pupunta ako at susuportahan kita. Bakit mo ako itinatanggi? Hinahayaan mo lang ba nasaktan ka ng mga taga-Fang? Huwag mo na akong gamitin. Sumusumpa ako. Hindi kita ginamit sa pagkakataong ito. Pero, paano pa ako magtitiwala sa'yo? Lilang, bilisan mo, umalis ka na. Bakit ka nakatayo diyan? Umalis ka na. Tatay, pakituruan po ako. Ano po ang dapat kong gawin? Sabihin mo sa kanya na tumigil na, nagkukunwari siya, tulad ng tatay niya. Lilang, sobra na ang pag-arte mo. Dragonfinch? Pwede bang pakinggan mo muna ako? Tatay, pakituruan po ako. Ano po ang dapat kong gawin? Sa totoo lang, kahit na hindi ka maging matagumpay, hindi mahalaga sa akin. Siyempre, maganda kung matagumpay ka. Ang pinahahalagahan ko talaga ay hindi kung maging matalino ka, kundi kung maging tao ka. Lilang, hindi natin dapat ibaon ang konsensya natin para sa mga interes na iyon. Ang pagmamahal ng magulang ay walang kapantay? Sino ba namang ama o ina ang ayaw makitang ang anak niya ay lumaking masaya at malusog? Ito, sapat na iyan. Tatay, bakit ang bagal ninyong magbisikleta? Matanda na si tatay, hindi na kayang makipagkompetensya sa inyong mga bata. Little lang, dapat kang magpaubaya kay tatay, ha? Hindi ako magpapaubaya. Kung gayon, bakit mo pa rin sinamahan si tatay magbisikleta? Napagod lang ako sa pagbisikleta. Hindi ako nagpapakasama sa iyo. Ah, mauuna na si tatay. Nadaya mo ako. Ikaw. Ang galing. Ang galing! Pwede namang hindi maging matagumpay, pero dapat maging tao. Sige. Hindi ako tao. Wala akong konsensya. Hindi na sana ako pumunta rito. Hindi na sana ako nag-alala kung ayos ka lang ba sa pamilya Fang. Ikaw. Ang Fang Zone ay matagumpay na nag-IPO. Ang iyong kayamanan ay magiging nangunguna sa buong bansa. Sa buong bansa, wala nang sinuman ang makakatalo sa Huaan Jituan. Huwag maging mapagmataas sa tagumpay. Huwag mawalan ng pag-asa sa kabiguan. Kung hindi dahil kay Yuan Sao at sa aking ama na mabilis na pinakalma ang publiko, baka talagang delikado na. Oo nga, ang bilis ng pagkalat ng usapin, halos naisip ko na... Pero pakiramdam ko, ang usaping ito ay hindi haka-haka. Ang ibig mong sabihin? Naghihinala ako. Ang yaya na kinuha ko para sa aking ama, baka may problema. Maari pa nga siyang may koneksyon sa Longja.
Isang yaya? Gagawin ang ganoong karasang bagay sa aking ama? Napakatapang mo. Nagkakamali kayo? Talagang ang matanda ay nadapa mag-isa. Matanda, bilisan mo at lumabas ka at tulungan mo akong magsalita. Kung hindi, sobrang nasasaktan talaga ako. Tatay, ano ba talagang nangyari? Sabihin mo ang totoo. Ako ang bahala sa'yo. Matanda, bilisan mo at kausapin si Yuan Sensheng at ipaliwanag ng maayos. Sige. Ipapaliwanag ko. Sige. Ipapaliwanag ko. Hindi lang siya nagnakaw. Binawasan din niya ang pera para sa pagkain. Pinigilan niya akong magsalita ng kung ano-ano. Ginamit niya ang kinabukasan ni Kiao Kiao para takutin ako. At sinaktan din niya ang aking pilay na binti. Tinakot pa niya kaming susunugin ang aming bahay. Ikaw na isang babae. Bakit ka ganoon kasama ang puso? Napilitan lang din ako. Napilitan? Kung gayon, tanungin niyo siyang mabuti. Sino pa ang kasabwat niya? At lahat ng mga kaganapang madudumi at nakakaya. Ipaliwanag niya sa akin ang buong buo. Dalhin siya. Lolo, nagkamali ako. Hindi ko na po uulitin. Lolo, pakiusap. Ipagsalita niyo ako ng maganda. Sisiguraduhin kong paglilingkuran ko kayo ng maayos. Lolo. Ipagtatanggol kita? Hindi ko alam kung gaano pa karaming tao ang sisirain mo o gaano karaming pamilya ang pahihirapan mo. Kung ano ang itanim mo, iyon din ang aanihin mo. Ang tulad mong tao, dapat lang naparusahan. Dalhin siya. Lolo. Tatay, pasensya na po at nabala kayo. Tatay. Ayos lang po. Tatay, tawagin niyo ang doktor. Tawagin niyo ang doktor. Tatay. 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 Kiao. Ano po ang kalagayan ni tatay? Ikaw na lang ang tingnan. Kasalanan mo to. Ngayon sira na ang lahat. Bakit mo naman inamin sa harap ng lahat ang mga masasamang bagay na yon? Tapos nagsorry ka pa sa pilay na yon? Ngayon, pinag-uusapan na ng mga tao ang masasamang bagay tungkol sa atin dahil sa isang taong walang kinalaman. Sinira mo ang pamilya natin. CR? Hindi siya ang tiyuhin ko. Alin ba sa mga sinasabi mo ang totoo at alin ang hindi? Dati, sinabi mo sa akin na ang tiyuhin mo ay inaapi sa bahay ng mga Fangja. Pero ang totoo, hindi lang siya ayos. Tinulungan pa niya si Yuan Sao. Ngayon, sinasabi mo na naman sa akin na hindi siya ang tiyuhin mo. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo. Kailangan mong gawa ng solusyong ito. CR, sabihin niyo sa akin, ano ang dapat kong gawin? Ginawa niya ang pamilya natin na ganito kahirap. Kung gayon, tayo ay lalaban hanggang sa huli. Lilang, kung talagang gusto mo ang mabuti para kay Cher, paghigantihan mo si Fang Chao. Tama. Kung talagang inapi ni Fang Chao ang tiyuhin mo, ito ay magiging paghihiganti mo para sa kanya. Sige, bigyan niyo ako ng oras para mag-isip. Sino yan? Kayo ba si Hanfang at Longchor? Oo. Kayo ay pinaghihinalaang sangkot sa isang kaso ng pag-uudyok. Sumama po kayo sa amin. Anong ginagawa niyo? Huwag niyo siyang galawin. Ano ba? Buntis ang asawa ko. Huwag kang gumalaw. May dinadala ang asawa ko. Huwag kang gagalaw. Narito ang warrant of arrest. Kapag muli mong hinarangan ang aming trabaho, isasama ka namin. Anong ginagawa? Lilang? Bilis, humingi kayo ng tulong. Puta. Kahit ang aso ay lumalaban kapag nasa sulok. Fang Kiao. Inabuso mo ang tatay ko at sinira ang pamilya ko? Tinutulak mo ako sa bingit ng kamatayan. Kung ikaw ay walang puso, huwag mo akong sisihin kung maging masama ako. Fang Kiao. Bumaba ka rito. Fang Kiao. Bumaba ka. Manager Fang, tatawag ba tayo ng pulis? Hindi na kailangan. Fang Kiao. Actually, hinahanap ko rin siya. Bumaba ka rito. Manager Fang. Fang Kiao. Bumaba. Fang Kiao. Lilang, tama na. Inabuso mo ang tatay ko.
Inikot mo ang buong pamilya ko. Ginawa mo akong wala. Sabi mo tama na ako? Ikaw ang dapat tumigil, puta. Nagpapakatigas ka pa rin. Baka hindi mo alam kung sino ako. Noong 5 taong gulang ako, ang aking amang-amahan ang nagdala sa akin sa bahay. Noong panahong iyon ka palang ipinanganak. Kaya pala, inampun ka nga ng tatay ko. Kung gayon, bakit mo pa rin inabuso ang tatay ko? Wala kang utang na loob. Ikaw. Alam mo ba ang kalagayan ng tatay ngayon? Tanong ko lang. Kilala mo ba ang taong ito? Kilala ko ang taong ito. Siya ang yaya na sinasabi mo. Nakarating sa tahanan ng pamilyang Fang at binubuli si Li Jianhua. Ito ay dahil sa pag-uudyok ni Long Quer at Han Fang. Nangako sila sa akin ng pabor. Kaya pala, Napahirapan ko ng husto si Li Jianhua. ang dahilan ng pagdurusa ng tatay ko ay si Quer at Han Fang pala. Ngayon mo lang ba nalaman? Hindi kailanman nirerespeto ng mag-ina ng pamilyang Long si tatay. Mula simula, hindi nila siya itinuring na tao. Umasa kang magiging matagumpay at may kakayahang suklian si tatay. Nalimutan mo? Hindi pera ang gusto ni tatay. Ano ba ang gusto niya sa buong buhay niya? Gusto lang niya na makakain ka ng busog, makasuot ng mainit, gusto niya na maging mabuting tao ka at mabuhay ng payapa sa buong buhay nang walang alalahanin sa buhay. Iyon lang. Akala ko ay nagkamali ako. Nagkamali ka. Napakalaki ng pagkakamali mo. Naisip mo ba ang panig ni tatay? Ikaw ang tunay niyang anak. Pero ano ang ginawa mo? Dinududa mo siya. Pinapaalis siya. Iniinsulto siya. Kasalanan ko. Hindi ko agad nakita ang totoong pagkatao ng yaya. Kaya sila nagtagumpay. Pupuntahan ko siya para pagbayaran. Ang sampal na ito. Ako na ate mo ang sumampal sa iyo para kay tatay. Kung nagkamali sila, natural lang na parusahan sila, pero wala kang karapatang sisihin ng iba. Ang tunay na nakasakit kay tatay ay ikaw. Ang kondisyon ngayon ni tatay ay lumala na. Anong kondisyon? Hello. Ginoong Yuan, ang pinakamahusay na medical team sa buong mundo ay papunta na sa Huacheng. Nagdala sila ng pinakamahusay na espesyal na gamot laban sa cancer. Susubukan nilang magkaroon agad ng operasyon pagkababa pa lang ng eroplano. Sige, asikasuhin mo. Kumusta na ang sakit ni tatay? Ayaw talaga ni tatay na pumunta sa ospital. Pero may isang pangalan siyang paulit-ulit na binabanggit. Parang Chunmei. Chunmei? Matagal nang patay si nanay. Gusto niya sanang makita si nanay ko. Tatay. Tatay. Pwede po ba tayong pumunta sa ospital? Tatay. Tatay. Bakit po kayo nandito? Sinabi ni Tiwang mo na hanapin kita dito. Patawad, tatay, ipinahiya kita. Sige, suntukin mo. Ano pa ang hinihintay mo? Xiao lang. Hindi sila naniniwala sa akin. Inalagaan kita ng maraming taon. Hindi ka rin ba naniniwala sa akin? Sige na, wag mo na akong lokohin. Alam kong gusto mo lang akong gamitin. Gusto mo ba talaga akong bumalik? Patawad po. Nahuli po ang inyong anak. Pwede po ba tayong pumunta sa ospital? Ang malaking lungsod na ito ay masigla, pero mas komportable pa rin sa bahay. Oo nga. Ang tagal na rin. Walang pinagbago dito.
Tatay, yung puno, naalala ko noong bata pa ako, madalas akong maglaro doon. Ay, naaalala ko rin ang punong iyan. Sayang, at hindi pa tayo magkakilala noon. Alito lang, buong hapon na, hindi mo pa rin ako mahuli. Lita lang, chow chow, umuwi na kayo at kumain. Yehey! Ako ang panalo. Ako kaya ang nanalo. Ako ang nanalo. Ikaw ay isang lalaki. Kailangan mong pagbigyan ang ate mo. Sige na nga. Kaya, kung totoo ang laro na ito, sino sa inyong dalawa ang nanalo? Siyempre ako. Siyempre ako. Sige, ibibigay ko na lang sa'yo. Ang luma ng bahay sa harap. Nakabalik na. Nakabalik na ako. Sa dami ng taon, ganito pa rin. Tatay, ngayong magaling na kayo, balikan ko ang mga tao para iparenovate ang bahay para komportable kayong mabuhay ng payapa. Bakit pa kailangan i-renovate? Mas gusto ko ang ganito. Bawat ladrilyo at baldosa rito, sobra ko nang kilala. Kung papalitan mo talaga, natatakot akong hindi ko na mahanap ang daan pabalik. Alita lang. Kung gusto mo, pwede kang magtrabaho sa Huaen Group. Ngayon ay nakalista na ang kumpanya. Ganap kang mabibigyan ng entablado para ipakita ang iyong sarili. O gusto mong magsimula ng sarili mong negosyo? Pwede rin. Basta handa kang magtrabaho ng mabuti. Kung magkano man ang kailangan mong kapital, pwedeng aprubahan ng ate. Ate, nakapag-isip na ako. Mananatili ako dito para samahan si tatay. Ang kayang panatilihin ay hindi laging ang pinakamahusay. At ang hindi kayang panatilihin ay hindi rin laging masama. Kiao-kiao, lita lang, kainan na.